Me and my partner just celebrated our 11th year together. College sweethearts kami. And just like other relationships, we have our own share of ups and downs. And by the way, we live in together. Dito siya sa bahay namin nakatira. Open kami both sides sa family namin. People around us nagtatanong na kung bakit hindi pa kami magpakasal. Gusto ko. Yes. Gustong gusto ko. But my partner, hindi pa raw siya ready. At ako naman, willing to wait. Then lately, bigla kong na-feel na may kakaiba. Para bang women's instinct. Parang meron siyang iba. Bigla lang siyang nawala ng gana. Hindi na nag-update. Late umuuwi sa bahay. Laging pagod. So I confronted him. Bakit ganito? At kung sakali man, meron na ba siyang iba? When I confronted him, nagalit siya. Bakit ko raw ba siya pinag-iisipan ng mga ganung bagay? He kinda admitted na medyo na-fall out of love siya sa akin. Hindi niya raw alam kung bakit. Sabi niya, walang other woman na involved. So dito na ako nag-start na mag-isip. Ano kaya yung paraan para mahuli ko siya? Kasi alam ko talaga sa sarili ko na meron siyang ibang ginagawa. So I decided to buy a voice recorder. Tapos nilagay ko sa sasakyan niya. And boom. I heard every conversation. And I was right. Meron siyang other woman. And this other woman ay naging cause na sa mga previous away namin. Kasi nakita ko sa history ng Facebook niya na ini-stalk niya yung girl. Which he denied multiple times. Nung na-confirm ko na nga na may other woman, I confronted him. I asked him to tell me the truth. At first, deny pa rin siya. Hanggang sa bigla na niyang sinabi sa akin na hindi ako matinong boyfriend sa'yo since day one. Bigla akong natahimik dun. Then sinabi niya na lahat sa akin. First few months pala namin, okay pa rin sila ng ex niya. Without me knowing na pinagsabay niya kami for few months. Until nag-cut tie sila completely ng ex niya. Dahil nahulog na siya talaga sa akin. 1 to 6 years, we were just doing fine. Fast forward to 7th year of our relationship. Nagkasakit ang father at ang ate niya. Ilang months bedridden. Siya lang ang mag-isang nag-aalaga. I have a work, kaya hindi ko rin siya maalalayan during those times. He was struggling. Then there was a woman who came along at dun daw siya nakakita ng karamay. He fell in love with this woman. And I didn't have any idea na meron pala siyang other woman that time. Nag-continue yung affair nila for almost 2 years. Until pinapili siya ng girl kung sino daw sa aming dalawa. Ako ang pinili ng boyfriend ko. At doon na natapos ang affair nila. After that, maraming beses niya na raw naisip na mag-propose na sa akin. Pero doon lang niya masyadong na-entertain. Kasi nung sila pa nung girl, hindi niya raw talaga magawang mag-propose sa akin dahil tinetreaten siya nito na sisirain niya kaming dalawa. Na ipapaalam niya sa akin na niloloko ako ng boyfriend ko. Nung marinig ko lahat ng yun, pakiramdam ko sobrang tanga ko.
Na hindi ko talaga naramdaman na may babae pala siya for 2 years. Wala akong ka-idea kasi okay naman kami during those time. He also cried sa akin kasi sobrang heavy raw ng pinagdaraanan niya sa kanyang pamilya. Lagi naman niya ako pinasasalamatan na nandun ako para damayan siya. Yun pala, 2 kami nung babae niya ang karamay niya. So fast forward to 11 years. All these years, I believe na mahal namin ang isa't isa. That I was his first, he was my first. Yung akin lang pala yung totoo dun. Because now nalaman ko na may mga nakasex na siyang ibang mga babae. Marami na. Sobrang tanga ko. Ang dami pala niyang tinago sa akin. At ngayon niya lang lahat sinabi. Na 11 years na kami. I was so ready to marry him. I was so sure about him. Pero now, nalaman ko lahat-lahat ng ginawa niya. Hindi ko alam kung anong gagawin. Dahil sobrang sakit na parang hindi ako makatayo sa kama ko. Ilang araw na akong hindi makakain. Wala akong gana sa trabaho. Iyak ako ng iyak. He begged for forgiveness. He admitted na kasalanan niya lahat ng ito. Na walang excuse sa mga ginawa niya. He said na bigyan ko lang siya ng time at aayusin niya lahat-lahat. And that he'll come back clean to me. I definitely love him. Pero parang hindi ko kayang tanggapin lahat ng mga nalaman ko. What should I do now? Should I just leave? Is this worth the fight? Please help me.